Ipapahuli at ipapadampot na ba itong si former President Rodrigo Roa Duterte dito sa mga personnel ng ICC? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, mga kapolitika, kung kayo ay hindi pa naka-like at subscribe dito sa ating YouTube channel, ay huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe muna para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan. So mga kapolitika, itong former Senator Antonio Trillanes ay isa sa mga tao o personalidad na gusto talagang ipahuli at ipadampot itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Hindi ko alam kung saan nagmumula itong galit at himutok ni former Senator Antonio Trillanes dito sa mga Duterte at bakit gusto niya talagang ipahuli at ipa-aresto itong dating president dito sa mga personnel ng ICC. So nitong mga nakarang araw is merong interview itong si former Senator Antonio Trillanes dito sa isang vlogger dito sa YouTube na si Christian Esguerra, at ang sabi ni Antonio Trillanes is nakikipag-ugnayan na umano itong mga personnel ng ICC dito sa mga pulis na kung saan is na involved doon sa drug war ng dating presidente. So bakit nakipag-ugnayan itong mga ICC sa mga pulis na sangkot doon sa madugong drug war ng former president? Where in fact, ang sabi niya noong first months of this year, noong January, naalala ko tuloy yung sinabi niya na kung saan sabi niya is, ito daw ang ICC is, ready na daw yung warrant of arrest ni former President Rodrigo Roa Duterte, at ang sabi ni Trillanes is anytime daw ipadampot itong si former President Duterte. At ang sabi pa nga niya doon sa, kasi di ba na nahuli itong si Arnie Teves doon sa Timor-Leste, kung saan is gumamit ng drone. So ang sabi ni Trillanes, nag-comment siya doon, ganun daw ang maging setup ng paghuli dito sa former president. So parang nananakot lang ito. Ito ang tingin ko dito mga kapolitika, parang nananakot lang at nakikisawsaw itong si former Senator Trillanes dito sa issue ng ICC. Where in fact, ang sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos is, ang sabi niya is hindi daw makipag-cooperate at ganun pa rin ang kanyang stand dito sa ICC. Kahit pa nga itong bagong kanyang inilabas na interview, ang sabi niya is hindi umano makipagtulungan at walang jurisdiction ng ICC dito sa ating bansa. So, after noon, kasi dati di ba mainit ang mga birada ni former President Duterte, na alarma siya nung naalala nyo nung February, kaya nga nagsimula itong prayer rally at itong hakbang ng maisog na movement nila former President Duterte. So, pero this past few rallies nila is naging kalmado na itong former president nung sinigurado ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makipag-cooperate at hindi ibibigay itong si former President Duterte dito sa ICC. Now on the other hand naman, itong bagong pahayag ni, kasi ang sinabi doon ni Trillanes na nakipag negotiate na daw itong ICC sa mga personnel dito sa mga kapulisan. Ang tinutukoy dito na even yung retired at yung mga active na police. So as long as andun sila nung panahon ng drug war ni former President Duterte is iimbestigahan daw sila, papatawag din sila dito sa ICC. Kasi mga kapolitika, merong affidavit na nagtestify doon sa ICC na kung saan is sinabi yung mga pangalan ng mga police na ito. So kumbaga, to defend themselves is kailangan silang makipag-coordinate dito sa ICC to clear their names. Kung wala naman talaga silang involvement dito sa madugong drug war, is kailangan lang linisin yung kanilang pangalan dito sa ICC. Ito yung tinutukoy ni former Senator Trillanes na nakipag-coordinate na daw. So hindi po ang pananakot kasi ni Trillanes is nakipag-coordinate na yung mga pulis. Hindi po. Ang gusto kasi dito ng mga pulis na tinutukoy niya is gusto nilang i-clear yung name nila, kasi nga nandun sa affidavit ng mga biktima, yung mga napaslang, yung mga parents is pinapangalanan yung mga pulis. So of course, gusto nilang i-clear din yung kanilang mga pangalan, kasi marami ng mga pulis nga na diba, na kasuhan na, yung iba nga na natanggal na sa pwesto at yung iba is nakulong na. So gumugulong naman yung hustisya dito sa ating bansa. So ano pa yung reason kung
kung bakit ipapasukin pa yung ICC. So matindi talaga ang galit nitong si Antonio Trillanes kung bakit niya gustong papasukin yung ICC, and at the same time ipa-aresto itong si former President Duterte. Unang-una is naubos nga yung Liberal Party, di ba? Si Risa na lang yung natira dyan. Dun sa ating previous video is na-discuss na natin ito, at napakulong na rin si Laila de Lima, so isa din yun sa mga reason. At kinamumuhian talaga ng mga Pilipino kasi na-expose sila nung time ni Duterte, na-expose itong mga Liberal Party at itong mga Dilawan, na-expose sila nung time ni Duterte, kung kaya ganun na lang yung hinanakit at talagang galit nitong si former Senator Trillanes na ipakulong itong si former President Duterte, kasi nga dahil dito sa nawalan sila ng momento or ng appeal sa masa, kasi nasira yung kanilang imahe. So yun po ang number one na reason. So ang sabi dito, after nung sinabi kasi meron naman talaga mga pulis na nakipag-coordinate talaga sa ICC, kasi nakipag-usap sila na i-clear yung pangalan nila na hindi naman sila involved doon sa mga patayan. So ang sabi ng Department of Justice, yung si Clavano ba yun, na sinabi niya is mag-ingat daw yung mga pulis na nakipag-coordinate dito sa ICC, kasi baka it will be taken against them. Yung mga pagkipag-coordinate nila dito sa ICC is baka sila pa yung makasuhan, at nag-warning itong ICC. At kasi bakit hindi din gumagalaw itong DOJ, itong Department of Justice, itong ating Armed Forces of the Philippines, bakit hindi sila nakipag-coordinate sa ICC? Kasi yan ang chain of command. Okay, yan ang chain of command. Ibig sabihin po is galing sa taas yung mandato, galing kay Pangulong Bongbong Marcos, na ang sabi niya is clear yung kanyang stand na hindi tayo makipag-coordinate at hindi tayo makipag-isa dito sa ICC. So ibig sabihin nun, i-follow or sumunod sila doon sa chain of command ng Commander-in-Chief, which is si Bongbong Marcos. Now, bakit hindi pa tuluyang ibigay ni Bongbong Marcos itong si former President Duterte dito sa ICC? So unang-una mga kapolitika is ilang beses na natin itong pinag-usapan, na ang sinasabi ko nga, itong former president is malakas pa siya sa masa. Okay, in fact is marami pa nga siyang mga di ba? Marami pa siyang sa mga surveys, pumapasok pa si former President Duterte dito sa top 3. So ibig sabihin malakas pa siya sa masa ko. So ibig sabihin kung subukang sisirain ni President Bongbong Marcos itong mga Duterte, is siya rin yung masisira sa masang Pilipino. Okay, kasi suportado pa nga itong former president ng masang Pilipino. And in fact, ngayon nga dito sa Manila Bulletin is merong survey na inilabas, at ang sabi doon, itong si Inday Sara is number 1 na naman sa presidential survey, base doon sa automated na pa-survey ng Manila Bulletin, nasa 42%, at pumapangalawa itong si Raffy Tulfo na nakakuha lamang 17%. So ang indication nito sa kasalukuyang gobyerno is ito ay threat, ito ay banta sa kasalukuyang gobyerno na subukan yung sirain ang imahe ng mga Duterte sa pangunguna nitong si Bongbong Marcos, at makikita nyo yung galit at suporta ng masang Pilipino dito sa mga Duterte. And in fact, meron nga magkakaroon ng pre-rally dyan sa Bulacan sa sunod na araw. Okay, so itong mabuti rin talaga itong panindigan ni Bongbong Marcos na hindi niya ibibigay itong mga Duterte, despite sa mga panawagan ng mga Liberal Party ng mga Dilawan, kasi konti lang naman sila. So ang pakikinggan ni Bongbong Marcos is itong mga Duterte, na kung saan is majority ng mga Pilipino is nagtitiwala sa kanila. Okay, so yun po ang ating basa at analysis dito mga kapolitika hinggil sa isyong ito. Bakit gustong ipa-aresto talaga ni Senator Antonio Trillanes itong mga Duterte, at kung bakit hindi ibibigay ni Bongbong Marcos si former President Duterte dito sa ICC. So yun lamang ang ating talakayan sa isyong ito, at maraming salamat sa pagtunghay sa muli dito sa ating YouTube channel. Again mga kapolitika, huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa anumang isyu ng lipunan at isyu ng ating bansa. At once again, maraming salamat sa inyong pagsuporta, at God bless everyone.